Okay, if a container containing water 0.5 meters deep is carried inside an elevator that accelerates 2 meters squared meter per second squared, evaluate the pressure in kilopascal exerted by the water at the base of the container if the elevator is traveling downward. So, explain ko lang kung ano yung concept nito. So, yung concept nito actually is dynamics lang yan. So, kapag meron kang object. Okay? Tapos, syempre, yung object na yun nakapatong somewhere. So, yung object na yun may bigat, di ba? Okay? So, ngayon, may reaction to. So, kapag stationary yan, pag nag-summation ka ng forces is equal to zero. Di ba? Equal to zero. Kaya lang, what if merong acceleration na upward? Okay? So, pag nag-summation ka ngayon ng forces, okay, hindi na zero. Equal na sa MA. Equal na sa mass times acceleration. And ano yung summation of forces? So, following the direction of the acceleration to be positive, so upward is positive. So, ibig sabihin, R minus W is equal to MA. Tapos, solving for the reaction, that is W plus MA. Okay? Now, note that W is equal to mg. Di ba? W is equal to mass times gravity. So, what we can do is we can rewrite this as mg plus MA. And then we can factor out mg. So 1 plus A over G. Okay? Now, ito, weight pa rin to, di ba? Weight pa rin yan. Okay? Now, how do we define weight? Di ba weight is gamma times volume. How do we define volume? Kapag ka prismatic, ang volume is area lang times yung height. Di ba? Area lang times yung height. Halimbawa, ganito lang. Cylinder lang halimbawa. Yan. So, syempre, yung volume niyan is yung area nito times yung height. Okay? So, yan. So, I want to replace the weight in that manner. So, magiging gamma times volume, which is area times height. 1 plus A over G. And then, kapag dinivide natin ang area sa kabila, magiging R over area is equal to gamma H times 1 plus A over G. Ano ba yung, ano ba yung R? Di ba force? Kasi ito area. Ano yung force over area? Stress or pressure. So we can replace this as pressure. Gamma H 1 plus A over G. Kaya ito yung formula. Kapag sinasakay sa elevator. Pero hindi siya limited sa elevator. Basta kahit saan na gumagalaw, no? Ang laging umpisa ng analysis dyan ay ito. Okay? So sir, paano kung yung acceleration ko pababa? So mangyayari lang kung pababa, edi magbabaliktad. Ito naman yung negative, ito naman yung positive. Okay, kaya mangyayari ganito. Fast track ko na lang ha. May weight ito, may R ito yung acceleration, pababa. So taking summation of forces, dapat equal sa MA. Following the direction of MA to be positive, magiging W minus R. So solving for R, magiging W minus MA. So ganun ulit. Lahat ng ginawa ko, ulit lang. Ang magbabago lang is yung sign. Okay, sa pagbababa, negative siya. Okay, kaya yung iba ginagawa to plus or minus. Okay? Positive kapag upward, yung direction ng acceleration, and negative kapag downward. Okay? So, anyway, dahil dito downward ata yung pinapagamit, tapos nga pala, bakit ko nire-write ito sa ganitong paraan? Kasi normally kapag nasa HPGE tayo, syempre, fluids yung pinag-uusapan. And kung meron, ang bigat nito ay nakadepende, yung bigat nito is nakadepende sa laman niya na tubig. Kung anong laman niya na tubig, no? So, halimbawa, ang laman niya na tubig ay ito. Yan yung laman niya na tubig, di ba? O di ito yung height. Tapos yung tubig na yan or yung fluid na yan, merong certain gamma. Kaya yung pressure na ipoproduce niya dito, yung bigat, is may kinalaman sa gamma times H.
Okay? So, ganun lang yun. So, anyway, ang pressure dyan is, ano sabi? Ang gamma ay, ang sabi niya naman kasi water eh. So, ang gamma natin 9.81. Tapos yung H niya 0.5. Tapos 1 minus kasi downward eh. Ang acceleration ay 2. Tapos acceleration due to gravity. Ayan na. So that is 3.905 kilopascals. Ay, kilopascal yan kasi dito yan eh. 'Di ba? Cancel to squared. Kasi ito naman, walang units yan. Kasi this meter per second squared, meter per second squared. Cancel lang. Kaya kilopascals. So our answer here is letter D.